Good afternoon, class. So today we will discuss about the farming practices and techniques, which is we're focusing on crop rotation and intercropping. So, what are farming practices? So, unsa man ang farming practices? So, farming practices is techniques used to grow crops properly. So mauna kung ang farming practices. Diha makakuan ka there are daghay klase-klase nga mga farming practices nga makapag-grow ta sa ato ang crops properly. Then the next question is why they are important in agriculture. So, nganong important man ang farming practices when it comes to agriculture. So, kani manggod siya is very important kay cause it affects our food production, soil health, and agricultural sustainability. Kay para mas masustain nato ang kung unsay need sa mga tao. Then the learning objectives of this topic is at the end of the lesson, the students will be able to define crop rotation and intercropping. Then the students will be able to construct a simple crop rotation plan for at least 3 cropping seasons. Then last is advocate for responsible agricultural practices that enhance soil health and support long-term food security. So let's proceed to our proper discussion. So what is crop rotation? So what is crop rotation? Crop rotation is growing different crops in plant sequence on the same land. So kani is diri ang magpag-grow ka og different crops in plant sequence on the same land. Diri is dili nakalaong na um, mag-plant ng same crop every year like for example kung mais lang gyud every year. So dapat dili dapat puli-puli siya kung unsay imuhang itanom nga crops every year. That's the purpose of crop rotation. Puli-puli. Then the basic idea when we say crop rotation is rotate crops instead of planting the same one repeatedly. So muna tong giingon nga dapat puli-puli kung unsay imuhang itanom every year. Not dili kay kung mais ra jud every year. Dapat puli-puli siya. For example, mais karon tas pagkasunod lahi na pod nga crops pwede na pod kana ang mga munggos or sa next year string beans or sa sunod kana ang kalibre na sad nga na puli-puli siya. Then next is what are the importance of crop rotation? So kaniya is it maintains soil fertility. Kay ang it maintains soil fertility tungod kay ma-remove man ni ang 'di ba you're planting different crops every year for the crops to be able to remove
different nutrients nga naa sa soil. So, di ba, every crops has different, how have different nutrients nga ilahang makuha sa soil nga gusto nila nga makuan sa soil. Then it controls pests and diseases. Kay what is puli-puli siya, lahi-lahi nga pests and insects nga moduol sa imuhang crops. So makontrol niya once puli-puli or gina-rotate nimo ang imuhang pagtanom sa usa ka crops. Then it also prevents soil exhaustion. Kani is soil gets chancer to recover para mas maka-recover siya gikan sa nagtanom ka ani nga crop sunod sa lain na pod nga crops. Maka-recover ang soil. Then it reduce also the need for chemical fertilizer. Kay diri is natural ra ang restoration sa nutrients sa imuhang crop. Then how crop rotation works? Unsa may pamaagi para mahitabo ang unsa man ang crop rotation para mas masabtan. So first, ang example ani is year 1 sa una nga tuig, siya maize which is corn, corn. Ang kaning corn is kuan ni siya a heavy feeder needing lots of nutrients kay di ba daghay iyahang need. Then ang sa ikaduha na pod is ang beans. So si diyan na pod ang mo fix sa ang beans is mao ni siya ang nitrogen fixing. So kani siya nga legume is that adds nutrients to the soil. Siya ang magdugang og nitrogen sa imuhang soil. Then ang sa ikatulo na pod sa ikatulo nga tuig is root crops, which is like for example root crops, if you don't know what is root crops, is kana ang like carrots or like carrots kamote, mga ingana. Mao na ang mga root crops kanang naa sa lupa ang bunga. Then kay kani si is naa ni siya mga different nutrients nga kinahanglan sa tanom. Then ang sunod na pod nga year is ang imuha na pong itanom is leafy vegetables. So kani is mas lighter ni siya, di ba mas heavy ang zea maize, then ang leafy vegetables is mas lighter lang ni siya. So by using crops by crop rotation, different crops use and replenish different nutrients. Kay di ba asa pang giingon is every crops na atong ginatanom is lahi-lahi siya og needs nga nutrients. Then next is benefits. Unsa may benefits when it comes to crop rotation? So first is it improve soil structure. So ma-improve ninja ang soil nimo. Then it reduce soil erosions. Kay when it comes to crop rotation manggod is mas mahimong healthy ang imuhang soil kay dili lang man siya every year nga kana lang gid nga same nga crop, same nga nutrients nga gusto makuha sa imuhang crops from the soil. Then it breaks also pest and disease cycles. Kay once kung for example katulagi once isa ra ka crops ang imuhang ginabalik-balik every year, dili nimo ginapuli-puli is ang mga pest and diseases nga moduol is same lang gyud gihapon siya. So para mas ma-prevent ang pagduol sa mga pest and disease sa imuhang crops. The next is mas
increased sad ang imuhang yield over time. Kay lahi-lahi man ang crops nga imong ginatanom, so mas mas mukuan ang imuhang yield tungod kay mas hamok nutrients nga makuha sa imuhang crops kay lahi-lahi man nga crops ang imuhang ginatanom every year. So every crops has or have different need of nutrients nga gikan sa soil. So needs next is, di ba, pa naman to, crop rotation. So let's proceed to intercropping. So what is intercropping? So intercropping is growing two or more crops at the same time on the same field. So katong crop rotation is isa lang gyud siya ka crop every year pero ginapuli-puli nimo siya, gina-rotate nimo siya every year. Then sa intercropping is you can plant two or more crops at the same time. For example, sa isa ka tuig, sa isa ka area, pwede po ka makatanom og for example, ZMAs. Tapos mag-intercrop ka og mga other crops nga pwede nimo ma-plant sa same ra nga area nga imuhang tanuman, gitanuman sa ZMAs. So, kani is crops are these crops are chosen because they support or complement each other such as kato ang nutrients, na crops chosen to complement each other kay diya is para mas ma-support ang nila ang nutrients, ang shade, then ang pest control. Kay di ba lahi-lahi pud og mga pest and diseases nga moduol sa imuhang crops. So para mas ma-control niya ang pest and disease nga moduol sa imuhang tanom is you will integrate intercropping in your um kanaang magtanom ka sa imuhang field para mas ma-less ang mga insects nga moduol sa imong tanom. So next is there are different kinds of intercropping. So mao na ni ang nagklase-klase nga types of intercropping. So upat ni siya ka buok class, upat ka klase sa intercropping. First is mixed intercropping. So kaning mixed intercropping is dili ka makapag-grow og crops nga walay wala siya pattern like halo-halo lang gid siya. Bahalag wala si Jaybay nakakuan nga dapat row lang siya kuan lang gid siya. Wala siya pattern when we say mixed intercropping. Bahalag asa ka mo diha motanom ka diri na area og mga root crops, magtanom ka diri og mga kanang legumes, magtanom ka diri mga leafy vegetables ingana. Bisan sa asa-asa na area wala siya pattern no. Dapat diri ara na area, dapat mao na ang mixed intercropping. So next is row intercropping. So kani is mao na ni naa ni siya pattern pero ang pattern pud niya is in a rows. Rows siya kanina row kuan kanina row kana kung maghimo tag magplat-plat ta sa school nato ang kanina row pwede diri magtanom og kana zea maize diri pwede diri magtanom og kana ang mung beans diri pwede diri magtanom og string beans diri nga row. The next nga row is leafy vegetable. So mao na ang row intercropping. So next is strip intercropping. Strip intercropping is kana ang magpatanom ka sa wide strips bitaw. Mag-show ka ning picture para mas masabtan ninyo kung unsa ang difference between the four types of intercropping sa next slide para mas masabtan. Then next
Ikaapat, last, relay intercropping. So kani siya is mao ni siya mao ni siya ang planting nga magkuan ka nga una NR relay. Early dili sila dungan nimo ginatanom. Mas una ni kani ang nagsunod ana siya. So mao ni ang example sa and types of intercropping. So mao nito mixed intercropping ani sagol-sagol lang gid siya. Then ang row intercropping in a rows. Then ang strips is lahi-lahi siya na strip intercropping. Although may the same, may ka same siya sa row intercropping pero lang tawa looks the difference between the two, row intercropping and strip intercropping. Mas kuan ang strip intercropping. Then next is katong dungan pagpatubo nimo mga relay. Next is common intercropping examples. So common intercropping example first is maize, zea maize plus beans. Mao ni. Kay di ba ang beans is mao ni siya ang mag-add og saman ang beans ang mag-add og nitrogen. Tapos ang zea maize is mao ni ang mag-provides og structure mag-provides nan structure sa imuhang soil. Then next example is the sorghum and the cowpeas. So ang cowpea is mao ni siya ang saman sorghum and cowpeas mao ni siya ang mag-enrich sa soil. Then ang sorghum is mao ni siya ang magkuan sa needs sa mga nutrients nga maghatag og magkuha sa mga needs magkuha og nutrients nga gikan sa soil. The next is coconut and pineapple. So kaning coconut and pineapple is mao ning kabantay mo anang naa gani magtanom. Mostly man siguro nakakita na nga kanang naay mga kalubihan tapos at the same area gihapon is naay mga klase-klase nga mga kuan like sa dirian sa area namo diriya is naay unsay tawag ani naay coconut tapos sa same land is naapoy mga pineapple nga ginatanom para mas makuha nimo ang space sa area magamit. The next is tomato plus basil. So kani ang tomato kay di ba ang tomato is kung ano siya, dali lang siya madaot, dugukonon siya mga pest. Kay sensitive ang tomato. So, imuha siyang ubanan og imong intercroppingan og basil para kay ang basil manggod kay mao ni siya ang mag-repel sa na-damage sa mga insects sa tomatoes. So, murabag mahimong repellent ang basil sa imuhang tomato nga tanom. Kabantay pud mo anan sa wibak sa katubi atong katapad before class atong wibak sa first semester nato di ba nagtanom ta og crops kuan gihapon to mais. Then ang ato ang katapad adto ka-observe mo atong sa mga taga BSA nga ang ilahang tanom is ilahang gipalibutan og kanaang di tawag ani tanglad kay para daw mo pud to ilahang gihimo nga mag-control sa mga pest nga moduol sa ilahang tanom. So next is the importance of intercropping. So first is
efficient use of land. Kaya ang mga species nga mabilin is magamit man nimo siya. For example, atong coconut o pineapple, kung imo nga silang i-intercrop is nakapag-grow na ka og coconut, then maka-harvest pa kag pineapple on the same land. Then better weed and pest control. So, para sa atong sa basil and sa tomato, mahimong repellent ang basil sa tomato kung naay mahimong repellent ang basil sa tomato pag naay mang duol nga mga pag naay ma-damage sa tomato. Mo siyang insect repellent matud pa. Then, next is, it will improve soil um, fertility. Especially ka na sa mga legumes, maka-improve jud siya og soil fertility. Then next is, provides more stable harvest. Kay, dili man ka dependent sa usara ka crop. So, mas mahamok man imuhang ma-harvest. Kay dili naman isa ka crop imuhang ginatanom. Mao pod ni ang mga napoy mga disadvantage ug advantages no. Kaysa intercropping kuan man ka ma-control man nimo ang pest and disease nga motakboy sa imuhang tanom kung kana nga year daghay ingana ang mga insect. Kay for example, isa ra katong mo po ni advantage sa duha. Kay ang katong sa crop rotation kay di ba isa lang man ka crop sa isa ka year. So kung ma-damage siya, maduol atong mga pest, matungnan nga ma-damage siya sa mga pest. Suhurot kay isa ra man ka klase nga crop. Unlike sa intercropping nga you can plant one or two or more crop on the same areas and the same land. Next is benefits. May mga benefits of intercropping. So, may mga benefits ang intercropping. So, first is higher total yield. Kay, more total output from the same land. Daghan may imuhang makuha nga output, daghay imuhang ma-harvest, kay daghan may crop nga imuhang gitanom sa usa ka area. Mao nang high imuhang yield. Then, reduces risk of crop failure. Kay, kung gintahay, for example, ang isa ka crop ma-fail, naa pa man kay lain crop nga mo survive sab. The next is enhances biodiversity. Kay, ano mong good na, once daghan species or daghan tanom ang imuhang ginaplant sa usa ka area is mas mahimong healthier ang ecosystem. So next is better use of sunlight, water, and nutrients. Kay daghan man kay gitanom nga crops on the same land. So next slide, the conclusion na ta. So, crop rotation and intercropping are sustainable practices. Kay, naman, it improves our also both katong duha, um, intercropping and crop rotation will improve soil health, reduce pests, and increase productivity. So next is they are essential also for a long-term and eco-friendly agriculture. So supposedly dapat naapod tayo application kung face-to-face. But wala man. Money ang criteria. Money ang rubrics ato ang poster advocacy. So next is
Here's your assignment. You're gonna write short personal reflection, 15 to 20 sentences in one whole sheet of yellow paper about what you've learned from the lesson on crop rotation and intercropping. So, mao ni ang dapat ma-answer sa inyong reflection ng mga guided questions. There are four. Mo ni. Please read na lang. Then you'll be guided with these rubrics. So, dapat na pud tay quiz. Kaya na ako yung na-prepare pod nga quiz. Generalization. So, as we generalize the topic, crop rotation and intercropping are essential for sustainable agriculture. They protect the soil, reduce pests, and help ensure long-term and food security. So, mao na ang grabe jud ka essential once you know kung unsa ang nagkaklase-klase nga mga farming practices. Then, that concludes my topic. Thank you, class, for listening.